i-strengthen ko lang yung statement ni Sir Jay. No? Every time na meron tayong mararamdaman na aggression or provocation from China, nung nakaraan sa Ayungin, kaya nilabas nila yung gentleman's agreement. Ginawa nilang secret deal. Ginawa nilang new model ngayong taon. Nakatatlong changes na ng version. Pero, ang dahilan kung bakit nila ginagawa to is para lituin ang mga Pilipino and for them to justify their bullying and aggressive behavior in the Ayungin Shoal. Ngayon na naman, nang haras na naman sila ng Philippine Coast Guard vessel, ng BFAR vessel, in a humanitarian mission, which the primary objective is only to provide fuel subsidy sa ating mga kababayan mga isla. Nangyari ito sa Bajo de Masinloc. Nagsalita na naman ang spokesperson ng Chinese Embassy, meron naman daw special arrangement noong 2016. They are once again justifying their aggressive actions, illegal behavior in Bajo de Masinloc sa ganitong naratibo na naman. Pagbilang ka ng ilang linggo, ang special arrangement na to, kapag sinakyan ng media, may bago na naman silang tawag. May bago na naman silang taong ituturo. Magtuturo na naman sila siguro ng nakaraang mga taong nasa posisyon na kahit sila mismo nagkakalituan kung sinabi ba talaga nila o hindi. And then magugulo na naman ang usapan. So dapat, sa mga kababayan nating Pilipino, sa mga kasamahan natin sa media, huwag na tayong magpabudol sa Chinese Embassy. Huwag na tayong magpaloko sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. The real issue here is that the Chinese government, the People's Republic of China, are using Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia, and even deploying PNA Navy warships for them to push for their ambitious intention of dominating the entire South China Sea. Ito talaga ang dapat na issue na pinagtututukan natin ngayon bilang bansa. Ito dapat ang pinag-uusapan natin bilang Pilipino. Idikdik natin sa buong mundo at sa mga kababayan nating Pilipino na ang China bully, ang China illegal na pumapasok sa loob na exclusive economic zone natin, at ang China doesn't hesitate to use force to harm our soldiers and our Coast Guard sailors para mapasok nila at may justify nila ang 9-9 na 10-9 na nila ngayon. Huwag na nating pagbubusan pa ng oras to sa mga balita natin sa media. Kasi the more na sinakyan natin to, nalito ang sambayan ng Pilipino. Success sa kanila yan. This is the very objective why they are doing this false narrative, propaganda, or whatsoever na gagawin. In short, niloloko lang tayo ng Chinese Embassy sa mga statement nila na ganyan. Huwag tayong magpaloko dahil pinag-aaway-away lang nila tayo.